Halina't muli po nating pakinggan at panoorin ang mga video ng Mensahero ng Silangan. Dahil sa mga video pong ito, dito po natin masumpungan ang mga kasagutan sa atin pong mga matagal ng katanungan. Tara po, panoorin po natin. Masayang balita mga Ophirians, ang video na ito ay pagpapatuloy ng ating pagtatalakay sa mahahalagang bahagi ng Mi Ultimo Adios at ito rin ang simula ng ating pagtatalakay tungkol sa kontrobersyal na issue na di umano'y nagkaroon ng retraction si Rizal. Ang issue na ito ay nagsasabi na binawi daw ni Rizal ang lahat ng kanyang sinabi at obra at siya ay nagbalik loob sa Roman Catholic Church. Maraming kumikilala at ipinagmamalaki ang kadakilaan at kabayanihan ni Rizal. Ngunit nakakalungkot dahil maraming hindi nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Rizal. Kailangan niyong maunawaan ng mabuti ang mahalagang nilalaman ng huling paalam para alam nyo kung may katotohanan ba o wala ang sinasabing retraction. Panoorin nyo rin ang buong Rizal series para malaman nyo kung gaano kalalim ang misteryong natuklasan ni Rizal kung kaya siya ay pinatay. Sa nakaraang video, ipinakita natin ang pinakamahalagang mensahe ng Last Farewell na matatagpuan sa stanza number 13. Tatlong bagay ang inyong matutunghayan sa video na ito. Una, bakit sinabi ni Rizal na ang kanyang lupaing tinubuan ay bahagi ng Eden? Pangalawa, ano ang natatagong lihim na pagkatao ni Rizal? Pangatlo, ano ang katotohanan tungkol sa di umano'y retraction na ginawa ni Rizal bago ito ay pinatay? Simulan natin sa stanza number 1 ang pagtatalakay natin. Basahin muna natin sa Spanish. Adios, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Eden. A darte voy alegre la triste mucha vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida. También por ti la yera por tu bien. Sa English, goodbye, beloved homeland, region of the dear sun. Pearl of the East Sea, our lost Eden. To give you, I am glad, the sad musty life, and it was brighter, cooler, more florid. I would also give it for you. I would give it for your sake. Ang unang istansa ni Rizal ay isang paglalarawan ng ating lupain. Sinabi niya na tayo ay nasa east or silangan kung saan sumisikat ang araw. Sinabi niya rin na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa lupang tinubuan. Yan ang pinaka-essence ng istansa number 1. Dalawa ang mahalagang bagay na kanyang binigkas, Perlas at Eden. Kung ang nag-aanalisa ng salita ni Rizal ay walang alam o ideya na pinag-aralan ni Rizal ang Biblia sa salitang Latin, Greek, Hebrew at Spanish, sasabihin niyang yan ay isang artistic poetry lamang. Ngunit naniniwala ang Ophirian heritage na higit pa sa pagiging poetic or pagiging makata ang dahilan bakit sinabi ni Rizal na ang Eden at perlas ng silangan ang kanyang tinubuan. Sinabi ni Rizal na nawala sa atin ang Eden. Hindi po symbolic ang paggamit niya ng salitang Eden. Literal po, he meant it na itong lupain natin ay bahagi ng Eden. Ngunit nawala sa atin dahil sa pananakop ng mga dayuhan.
Ngayon, bakit o paano nalaman ni Rizal na bahagi ng Eden ang lupaing kanyang tinubuan? Mauunawaan natin kung muli nating babalikan ang kabataan ni Rizal. Bata pa lang noon si Rizal ay nagbabasa na ng Spanish Bible sa pagpapatnubay ng kanyang ina. Sa mura niyang kaisipan, nalaman niya ang kwento ni na Adam and Eve kung saan sinabi na sila ay nakatira sa isang lupain na sagana ng ginto at kung saan matatagpuan ang bdellium o perlas. Maaaring sa mura niyang kaisipan, ang dating ng kwento ay tila isang pantasya na kwentong pambata lamang. Ngunit, noong lumaki na siya at sa panahong sinusulat niya na ang Noli Me Tangere, napag-alaman natin na siya ay nagbasa o gumamit ng Latin, Greek at Hebrew na Biblia. Malalim na ngayon ang kanyang pagkakaunawa tungkol sa kwento ni na Adam and Eve at higit sa lahat ay ang tungkol sa Garden of Eden. Sa kanyang pananaw ngayon, ang kwento ay hindi pantasya. At yan ay makikita natin sa kanyang Mi Ultimo Adios. Hindi lingid sa ating kaalaman na may kahabaan ding panahon ang inilagi ni Rizal sa Espanya. Alam din natin na likas kay Rizal ang pagiging inquisitive o pagiging maurirat, lalo na kung pag-uusapan ang kasaysayan ng ating lupain. Posibleng natagpuan ni Rizal ang pamosong Turin Beatus Mappamundi of the 12th century na ginawa sa Catalonia, Spain. Nakalahad sa mapa na sina Adam and Eve ay nakatira sa Land of Gold sa silangang bahagi ng Asya. Sa puntong ito, hindi pa siya makakapag-conclude. Kailangan niya pa ng karagdagang impormasyon. Ang Turin Beatus Mappamundi na nasa Espanya ay isang reproduction ng Beatus Mappamundi na matatagpuan naman sa Bibliothèque Nationale ng Paris. Ang original na material ay tinawag na Saint Sever Beatus, also known as Apocalypse of Saint Sever. Meron ding kopya sa Turin, Italy. Lahat ng lugar na ating nabanggit kung saan matatagpuan ang mga materyales na yan ay napuntahan ni Rizal. Mapapansin nyo yan kung rerepasuhin ang kanyang mga travels abroad. Pangalawang material na maaari ding natagpuan ni Rizal ay ang written history tungkol sa lupain ng Pilipinas mula sa compilation ng Jesuit historian na si Francisco Colin. Ang compilation ni Francisco Colin noong 1690 hanggang 1691 ay matatagpuan din sa Madrid, Spain. Sinabi ni Colin na ang primary or pangunahing tumira talaga sa ating lupain ay sina Ophir, Havilah at Tarshish. Alinsunod daw ito kung paano hinati ni Noah ang mga lupain pagkatapos ng baha ayon sa nakasulat sa Genesis. Ang pangatlong material na maaaring nakita ni Rizal ay ang calendar page ng librong The Very Rich Hours of the Duke of Berry. Ipinakita na sina Adam and Eve at ang Garden of Eden ay matatagpuan sa eastern end of Asia kung saan hindi malamig at hindi mainit ang klima. Yan ang tatlong dokumento na posibleng nakita ni Rizal at pawang naglalahad na ang Garden of Eden ay nasa silagang bahagi ng Asya. Isa na lang ang natitirang dapat niyang gawin. Ito ay ihambing ang mga historical documents na kanyang natagpuan sa sinasabi ng Biblia. Kaya huwag kayong magtataka, bakit may Latin, Greek at Hebrew Bible si Rizal noong sinusulat niya na ang Noli Me Tangere. Sa kanyang pagbabasa, madadaanan niya ang nasusulat sa Genesis chapter 2 verse 11. The name of the first river is the Pishon. It winds through the entire land of Havilah where there is gold. Na-establish ni Rizal na ang Havilah ay nauugnay sa Pishon River at ang Pishon River ay nauugnay sa Garden of Eden at ang Garden of Eden naman ay nauugnay kina Adam and Eve. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbabasa ng Genesis, madadaanan niya ulit ang salitang Havilah bilang anak ni Joktan.
So, dalawa na ang alam niya tungkol sa salitang Havilah. Ito ay isang lugar kung saan matatagpuan ang Garden of Eden at ito ay pangalan din ng tao na tumira sa lupaing tinawag na Havilah. Sa hermeneutics, ang salitang Havilah ay nauugnay sa pangalan ni Eve dahil sa salitang Hebrew na Hava. Samantala, matatagpuan sa Genesis ang mga genealogy ng lahi ni Noah. Dahil mahaba po ito at out of context sa miultimo a Diyos, magsimula na lang tayo kay Shem. Para sa dagdag na kaalaman, pag narinig nyo po ang mga salitang Shemite, Semite, at Semitic, lahat po yan ay tumutukoy sa lahi ni Shem na anak ni Noah. Mula sa lahi ni Shem, lumabas si Eber. Ito namang si Eber ang itinuturing na pinakaama ng mga Hebrews o Hebreo na susulat sa Genesis chapter 10 verse 25 at sa 1 Chronicles chapter 1 verse 17 hanggang 27. And unto Eber were born 2 sons. The name of one was Peleg, for in his days was the earth divided, and his brother's name was Joktan. Sa verse 26, and Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmavet, and Jira, and Hadoram, and Uzal, and Dikla, and Obal, and Abimael, and Sheba, and Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan, and their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar, a mount of the east. Huwag po kayong malilito sa mga pangalang Havilah at Sheba. Dalawa po ang Havilah. Yung isa ay yung anak ni Cush na mula naman kay Ham at nauugnay sa Africa. Yung isang Havilah naman ay anak ni Joktan galing sa bloodline ni Shem at ito ang nauugnay sa Oriental race. Ganon din ang pangalang Sheba. May isang Sheba mula sa bloodline ni Ham na nauugnay din sa Africa. Yung isa namang Sheba ay anak ni Joktan mula sa bloodline ni Shem at ito ang nauugnay sa Oriental race. Sa madaling salita, iba ang Havilah at Sheba sa Africa ni Ham, iba naman ang Sheba at Havilah sa Asya. Ang nasa Asya ay mga anak ni Joktan mula sa bloodline ni Shem. Ang mga Ophirians ay galing kay Shem, kaya tayo ay mga Shemites, Semite o Semitic. Ang Ophirians, ang Jacob Israel at ang Messiah ay mga Shemite or Semitic dahil nagmumula kay Shem. Maituturing natin na ang malaking bahagi ng Asya ay Semitic. May malaking katanungan lang tayong dapat harapin dahil tila ito rin ang pinagdaanan ni Rizal. Kailan ba inilapat ang salitang Havilah patungkol sa ating lupain? Ang mga posibleng sagot ay: una, noong nilikha sina Adam and Eve dahil sa salitang Hava or Eve. Pangalawang posibleng sagot ay noong dumating dito sina Havilah at Ophir, at ang huli o pangatlong sagot ay noong sinulat na ang Genesis. Mahabang panahon ang agwat ng mga pangyayaring yan. Naniniwala ang Ophirian heritage na ang salitang Havilah ay inilapat noong sinulat na ni Moses ang history. Paano namin yan nasabi? Ganito po yun. Ang Genesis ay isang history na sinulat ni Moses. Kung papansinin nyo, napakaraming lugar ang hindi napangalanan sa Genesis. Madalas, mga direksyon lang ang nakalagay gaya ng east or silangan. Sa makatuwid, sa panahong nakatira dito sina Adam and Eve, hindi pa ito tinatawag na Havilah. Ang pangalang Havilah ay inilapat bandang huli na noong sinusulat na ni Moses ang history or Genesis. Dalawang pangyayari ang naging basehan ni Moses para ilapat niya ang Havilah para sa lugar. Una, dahil kay Eva. Pangalawa, dahil dito tumira si Havilah na anak ni Joktan kasama ang mga kapatid niyang sina Ophir at Sheba. Sumama din si Tarshish mula sa lahi ni Japhet.
Kaya huwag kayong magtataka bakit sa panahon ni King Solomon, itong lupain natin ay tinatawag ding Ophir, Havilah, Sheba at Tarshish. Isang group of islands lang po ang tinutukoy. Tatalakayin natin yan ng hiwalay dahil mapapalayo po tayo sa topic. Mula sa pananaw ng isang manunulat na gaya ni Rizal, kitang-kita niya kaagad ang ugnayan ng mga pangyayari kung kaya inilapat ni Moses ang salitang Havilah bilang pangalan ng lupain. Napagtanto ni Rizal na kaya Havilah ang itinawag sa lugar na ito dahil dito pumunta ang mga anak ni Joktan at dahil dito rin tumira si Hava or Eve. Sa makatuwid, naririto ang Garden of Eden kung kaya ito ay bahagi ng Eden. Yan ang ibig ipakahulugan ng stanza number 1. Kaya ano ang sinabi niya? Ibibigay niya ang kanyang buhay para sa lupang tinubuan, para sa Eden. Dumako naman tayo sa stanza number 9. Pinipili lang po natin yung mga pinakamahalagang parte ng Mi Ultimo a Diyos. Basahin ko po sa Spanish. Ora por todos cuantos morieron sin ventura, por cuantos padecieron tormentos sin igual, por nuestras pobres madres que gimen su amargura, por huérfanos y viudas, por presos en tortura, y ora por ti que veas tu redención final. Pray for all who died without success, for how many suffered torments like no other, for our poor mothers who groaned their bitterness, for orphans and widows, for prisoners in torture, and pray for you to see your final redemption. Sa Tagalog parang ganito po. Manalangin para sa mga namatay. Gaano kadami na ang nagdusa sa pasakit na walang kapantay. Para sa ating mga mahihirap na ina na humagulhol sa kanilang kapaitan. Para sa mga ulila at byuda. Para sa mga bilanggo na pinahihirapan. At manalangin para makita nyo ang inyong huling pagtubos. Inilarawan ni Rizal kung ano ang sinapit ng mga Pilipino na nakikipaglaban para sa lupang tinubuan. Maraming namatay na bilanggo at naulila sa ilalim ng pinagsamang kapangyarihan ng Espanya at Roman Catholic Church. Alam naman nating lahat sa pangalan pa lang na ang pananampalatayang ito ay mula sa Roma. Dumako tayo sa stanza number 10. Y cuando en noche oscura se envuelva el cementerio, y solo muertos queden velando allí, no torbes su reposo, no torbes el misterio, tal vez acordes wigas de citara o salterio. So yo querida patria, yo que te canto a ti. Sa English, and when in dark night the cemetery is wrapped, and only dead are watching there, do not disturb the rest, do not disturb the mystery. Maybe the chords you hear, zither or psaltery, it's me, dear country, I sing to you. Sa Tagalog, at kapag sa dilim ng gabi, ang sementeryo ay nabalot na, at ang mga patay na lamang ang duoy nakamasid, huwag abalahin ang kanilang pamamahinga. Huwag gambalain ang misteryo, marahil ang himig na inyong maririnig, sitara o salteryo, ito ay sa akin, mahal na bansa, umaawit ako sa iyo. Sinabi ni Rizal, huwag sisirain ang alaala at misteryo ng mga yumao. Sa madaling salita, respetuhin natin ang pagkatao at ang mga nagawa ng mga yumaong nagbuwis ng buhay para sa Eden na kanyang lupang tinubuan. Sa istansang ito, ipinakilala ni Rizal ang kanyang sarili. Pansinin niyo ang sinabi niyang, kapag nakarinig kayo ng sitara o salteryo, ako yan ginigiliw kong bansa, inaawitan ko kayo. Tanong, ano po ba ang sitara o salteryo? Sa English, ito ay zither or salteri. Sa Asya, ang sitara or zither ay isang portable o pwedeng bitbitin na musical instrument. Huwag pong magkakamali, ang sitara po ay hindi gitara. Ang sitara ay mas popular sa mga Inchik,
mula noon hanggang ngayon dahil yan ay bahagi ng kanilang sinauna o ancestral musical instrument at tinawag nilang guzheng. Ang guzheng ay naging ancestral music din ng maraming bansa sa Asia kasama ang Japanese koto, Korean gayagyum, Mongolian yatga, Vietnamese dantran, at ang Indonesian Sundanese kakapi. Ang guki naman ay isa pang uri ng sitara, ngunit iba siya sa guzheng. Saan ba nagsimula ang guzheng? Ang pinakasinaunang sitara or zither sa Asia ay ang se na kapanahonan pa ni Confucius. Ang guzheng ay naging prominenteng gamit noong Qin Dynasty na nasa taong 221 hanggang 206 BCE. So ibig sabihin, bago pa man isilang ang Misaya ay ginagamit na ang guzheng. Ang salteryo naman ay kabilang din sa family ng sitara o zither, stringed musical instruments. Hindi alam ang eksaktong taon kung kailan ito unang ginamit, ngunit ito ay naging popular din naman sa Greece at iba pang bansa sa Europa. Naniniwala ang Ophirian heritage na ang sitara o salteryo ay mas popular sa China at ito ay napunta sa Europa sa pamamagitan ng Ancient Silk Road. Ngayon, itinuturo tayo ng sitara o salteryo sa tunay na pagkatao at pinagmula ni Rizal. Makikita yan sa kanyang family tree. Tingnan mabuti ang simpleng chart na aming ginawa. Magsimula po tayo sa pinakamababa. Hanapin nyo ang pangalan ni Jose Rizal. Paakyat po tayo, ipinakita natin na ang tatay ni Rizal ay si Francisco Rizal Mercado. Ang tatay naman ni Francisco ay si Juan Mercado. Ang tatay naman ni Juan Mercado ay si Francisco Mercado. Ang tatay ni Francisco Mercado ay si Domingo Lamco. Ngayon, si Domingo Lamco, also known as Kuwa Yilam in Hokkien or Kiyenam in Mandarin, ay isang purong inchik mula sa Fujian province sa China. Siya ay isang Chinese merchant na nag-migrate sa Pilipinas noong 17th century. Ang impormasyong yan ay parehong nakumpirma ng mga Chinese at Filipino historians. Si Jose Rizal ay 22nd generation descendant ng Ke family ng China. Ngayon, alam nyo na kung bakit hindi banduriya ang sinabi ni Rizal na kanyang tutugtugin kundi sitara at salteryo. Dahil po, siya ay may dugong inchik. Tanggapin man o hindi ng mga Pilipino, yan ang totoo. May halong dugong inchik ang bumuho sa luneta. Bilang paggunita sa kabayanihan ni Rizal para sa mga Pilipino, nagtayo ang China ng monumento ni Rizal sa Xinjiang, Fujian Province. Ayon sa Philstar, ito ang pinakamalaking Rizal Park sa buong mundo na nasa labas ng Pilipinas. Ngayon, dumako naman tayo sa stanza number 11. Y cuando ya mi tumba de todos olvidada, no tenga cruz ni piedra que marquen su lugar. Deja que la are el hombre, la esparza con la azada, y mis cenizas antes que vuelvan a la nada, el polvo de tu alfombra que vayan a formar. And when my grave of all forgotten, it has no cross or stone that mark its place, let her be the man, spread her with the hoe, and my ashes before they come back to nothing. The dust on your carpet they will form. Tagalugin po natin. At kapag nakalimutan na ang aking libingan, wala itong cross o batong marka sa lugar na kinalalagyan. Hayaan ang sinuman na ikalat gamit ang asarol. Ang aking alabok bago bumalik sa kawalan at maging sa inyong alfombra ay maging alikabok na namuuna. Sa stanza number 11, inilarawan ni Rizal ang maaaring mangyari sa paglipas ng mahabang panahon na kahit ang kanyang libingan ay walang marka at makalimutan na.
hayaan daw ang sinuman na ikalat ang kanyang alabok dahil hindi nga alam na doon pala siya nakalibing. Tila kinutuban si Rizal na ganyan ang gagawin sa kanya ng simbahang Katoliko at nagkatotoo nga ang kanyang premonition. Siya ay inilibing sa Paco Cemetery na wala man lang kabaong, walang seremonya, walang palatandaan, wala kahit ano. May ikukumpara natin si Rizal sa isang salvage victim sa kalagayan o pangyayaring yon. Inilihim ang kanyang pinaglibingan para mabaon na siya sa limot. Natagpuan ang kanyang labi sa pagsusumikap ng kanyang nakababatang kapatid na si Narcisa. Ginalugad nito ang mga sementeryo sa Manila upang hanapin kung saan inilibing ang kanyang kuya. Nakakalungkot na pangyayari. Isang aksidente lamang na napansin ni Narcisa na may mga gwardya o civil guard sa gate ng Paco Cemetery at kinutuban siyang baka doon inilibing ang kanyang kuya. Ginalugad niya ang sementeryo hanggang natagpuan niya ang sariwa pang pinaglibingan. Binigyan niya ng pera ang sepulturero para lagyan ito ng palatandaan na may inisyal na RPJ. So ito pong RPJ is isinulat na pabaliktad ng JPR na ibig sabihin ay Josepe Rizal. Noong August 1898, ang Pilipinas ay nasa ilalim na ng Amerika. Doon palang nabigyan ng permiso ang pamilya Rizal na hukayin ang pinaglibingan. Nakilala nila ang damit at sapatos ni Rizal. Dumako na tayo sa stanza number 12. Entonces nada importa mi pungas en olvido, tu atmosfera, tu espacio, tus valles cruzare, vibrante y limpia nota seré para tu oído, aroma luz, colores, rumor, canto, gemido, constante repitiendo la esencia de mi fe. Sa English, ganito ang nasasabi: Then nothing matters, forget me. Your atmosphere, your space, your valleys, I will cross. Vibrant and clean note will be for your ear. Aroma, light, colors, rumor, song, moan, constant repeating, the essence of my faith. Tagalogin po natin. Sa gayon, walang saysay ang lahat, kalimutan nyo na ako. Ang inyong kapaligiran, ang inyong puwang, ang inyong mga lambak ay tatawirin ko. Ang malalakas at matining na nota ay para sa inyong tenga. Halimuyak, ilaw, kulay, alingawngaw, awit at hinaing. Patuloy na inuulit ang kakanyahan ng aking pananampalataya. Kung ganun daw ang mangyayari na siya at ang kanyang pinagpaguran ay mabaliwala, kalimutan na lang daw siya. Dilisanin niya ang ating lupain. Ganun pa man, ang malakas na katotohanan ay mananatili sa bawat nota na ating maririnig, bawat amoy, ilaw, kulay, tunog, awit at mga hinaing. Patuloy daw na uulit-ulitin ito ang kakanyahan o katangian ng kanyang pananampalataya. Pansinin mabuti ang huling linya ng stanza number 12. Sinabi ni Rizal, patuloy na inuulit-ulit ang kakanyahan ng kanyang pananampalataya sa bawat malalakas at matining na nota, sa bawat halimuyak, ilaw, kulay, alingawngaw, awit at hinaing. Tila may premonition or pangitain si Rizal na may lulutang na kontrobersya tungkol sa kanyang pananampalataya sa paglipas ng panahon. Kaya binigyan niya ng diin na magpapatuloy ang kanyang pananampalataya. Pananampalataya po saan? Sa nakaraang video, ipinaliwanag natin ang stanza number 13 kung saan may sinabi si Rizal na mayroong pananampalatayang pumapatay. Yun ang pumatay sa Gumbursa at yun din ang pumatay sa kanya. Ngayon, puntahan natin ang retraction. May sinasabi ang Mi Ultimo Adios tungkol sa retraction issue na yan. May posibilidad nga bang mag-retract si Rizal? Makikita nyo kung meron ba o walang posibilidad na mag-retract si Rizal kapag naintindihan nyo ang ating mga video sa Rizal series.
Sa ating pagtatalakay sa susunod na video, titimbangin natin ang mga argumentong inihaharap ng magkabilang panig. Marami po tayong anggulo na kailangang silipin tungkol sa retraction. Hindi lang ang sitwasyon ni Rizal ang ating titingnan, kundi pati rin ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Higit sa lahat ay ang nilalaman ng Mi Ultimo a Diyos na kung mauunawaan ay magbibigay ng tuldok sa issue. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na nagsusubaybay sa ating serye. Welcome po para sa mga bagong subscribers natin. Kung sa tingin nyo ay may katuturan ang ating mga inilalahad sa video, mangyari po na paki-like at paki-share din para marami ang makapanood. Hanggang sa muli, be blessed, Ophirians! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng video ito. At kung kayo po ay may natutunan, paki-like and share na rin po. At nasa baba po ang ating link para po sa inyong mga komento. Salamat po.